Kamusta naman kayo mga kabayan? Tunghayan ninyo itong ating bagong bidyong itaw. Naku, malapit ng Pasko. Magagamit ko na naman ng husay ang aking magic bow. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagamit bago at pagkatapos itong ating magic book na ito. Ating isisison muna. At ito, meron sakto tayo. Merong 3 pirasong tibon stick na ito. Ating sinisison na yan ng salt and pepper na yan. At yan ang ating ipipritaw sa ating magic walk ay tunay kayo para malaman ninyo na madali lang naman ang sistema ng pagsisiso niyan. Yan ang mabili ko hindi gaya ng kulay, hindi ho maitim na gayaan. Parang kulay stainless, kaputi. At siya yung nagkagayaan lamang nung ating isinison yan. Yan ho'y gawa nung tinatawag na polymerized coating. Yung kulay itim na yan. Yan ho'y mantika na ating talagang sinusunog diyan. Pinadidikit natin kaya nagkagayan pa. Ulit-ulit na paghahaplas ng mantika diyan sa ating buhok na yaan. Hahaplasan, tapos painitin. Pag umasbuk na, palalamigin ng karikate. Tapos hahaplasan ulit ng manipis na mantika. Tapos sasalang uli sa apoy na mainit na papagayaan. At pag naasbok na, palalamigin. Ulit-ulit hanggang sa maabot natin yung ganyang kulay na maitim, yung ating buhok na yan. Tunay kayo. Pagkagaya naman ng itsura, napaka-effective na niyan. Ngayon, tayo magpe-prito na niyan. Tingnan natin yung dididikate. Hindi didikit siya dahil talagang maganda pagkakasison. Yun kahit may mantikang papagayaw, pag hindi ho ayos sa pagkakasison ng ating wok, ay didikit at didikate. Yan ho. Ating binalik at saka ako ngayon mga stick na papagayan, hindi ho yan inaang-ang at kukunat. Pero ayaw ko din naman ng halos parang hilaw yung gusto yung iba'y parang may dugo-dugo pa. Naku, ayaw ko ng gayaw. Yan, lagyan natin ng butter na sagay para mas malinamnam at mas masarap yung ating tibon steak na yaan. Naku, ito na kayo mga kabayan. Kung naglalaway, sos marsipaw. Ito na kayo itong ating magic book na ito. Talagang alagang-alaga ko. Kaya yan bago gamitin at pagkatapos gamitin, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko inaalagaan yan ng hindi kakalawangin at laging maayos lagi anytime na gamitin natin uli yung ating wok na yan. Ang na yung stick na yan, hanguin mo na. Kako nga, yun naman totoo yung baka naman pagka mga stick na gaya, hindi naman ito nagkukunat yan. Malambot pa rin kung tutuusin. Ayan, kasarap naman yan. Pagka paminsan-minsan, manalo yan, mga kabayan. Kita nyo magahaw. Ay, hango na yan, kabayan. Ano, ganun may gusto rin ni kabayan Commander mabili sa yung medyo well done ng karikate. Ay, nung mamula-mula. Ako na may ayaw din ng gayon. Yan, tansyado natin yan. Hindi naman para talagang yan ay maging well done. Ayan, yung ating magic book na papagaya ko kay mapapaibig, ang hanapin ho ninyo ay yung tinatawag nating carbon steel wok. Yan pwede kayong umorder niyan online. At yan tapos isisison nyo muna yan. Inyong talagang isasalang sa apoy ng matagal. Tapos patuloy nyo hahaplasan ng mantika at susunugin ninyo. Manipis lang na layer ng mantika. Hihaplas nyo pamamagitan ng paper towel o tissue. Yan Ngayon, tapos ng ating pagluluto, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko yan talagang inaalagaan. Yan habang ganyang mainit-init pa, hindi ho natin yan dapat pinaghuhugasan, pinagbabasa sa tubig. Napapagayaan. Halos hindi ko hinuhugasan hanggat maaari. Lalong-lalo na ang sabunin yan. O gamitan ng mga dishwashing liquid. Nako, ay huwag masisira sayang yung ating effort ng sisison niya nung matagal na oras na yan sinalang natin sa apoy. Tapos hugas-hugasan mo lahat yung kukuskusin na may mga dishwashing o mga sabon. Ay nako, masisira yan. Kakawang yang polymerized coating na yan. Yan yung maitim na yan. Tawag yan yung polymerized coating. Ating punas-punasan lang ng paper towel na mapagayaan yan. Sanay lilinis din. Pero habang nakasalang pa rin sa apoy yan. Dahil pag lumamig yan, bago nyo punasan, mahihirapan kayong tanggalin. Ating sirabuyan ng karikit pang mantika at para sa ganun maganda yung ating pagkakapaglinis niyan. Ayan, pupunas-punas at hindi naman yan maano. At kung yan hindi natin huhugasan talaga nagagamitan ng mga
sabon o dishwashing liquid. Yan ho, healthy pa rin yan dahil mo tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, bago ko ginamit, talagang matagal ko pa rin sinalang muna sa apoy. Kaya patay pa rin ang mga bacteria yung dumikit diyan sa ating pagkakapagtagaw. Yan ho. Basta yan patuloy lang nating hinahaplasan ng mantika papagayan habang nakasalang sa apoy at ating pinupunasan niyang paper towel. Ayun, kita niyo baga? At pag inaasmok ng papagayaan, ay nako, maganda ho ang resulta. Talagang hindi nagdidikit. Pero minsan pag mga itlog ang piprito, ay talaga minsan pwedeng gamitan din ng karikit na mantika kung ayaw nyo talagang didikit. Yan. Ito mga kabayan. Yan ang pagpaulit-ulit na paghahaplas ng mantikang ganyan, sasalang sa apoy. Yan ho, pag naasbok ng papaganyan, pag medyo lumamig na, haplasan nyo ulit ng manipis na layer na mantika, tapos painitan nyo ulit ng malakas na apoy, at pag inaasbok na ulit, yung paulit-ulit lang kung papagayaon hanggang sa mapaitim din niya. Kita nyo may mga mapusyaw-pusyaw na parting gayaan pa. Yan ho ating pinadidikitan ng polymerized coating. Ayos na yan kung tutusin. Kita nyo magaho ang aking effort sa pag-aalaga niyang magic cook natin yan. May magic yan baka wala magic. Baka hindi natin iningatan. Hindi na ho para kalawangin yan mga kabayan. Kahit itago natin ng matagal-tagal niya, pagka ginawa natin yung prosesong iyan, ay talagang laging ayos na ayos. Malipis na layer ulit ng mantikang iyon. Napalamig na natin ang karikit yan. Pero isinalang ulit natin sa apoy na yung pinakapinali na. Akala ninyo mabusisi at akala ninyo masyadong maliwag ang paggagayaan, di nasa sa inyo naman. Okay, medyo tamar, di bahala na kayo. Kaya ko talagang karneho ang pag-iingat ko din sa ating magic book na are. Yan. Pati yung mga ilalim niyan, mga kabayan, ay ating nilalahiran din ng mantika at nang sa gayon hindi rin kakalawangin yung ilalim. Yan. Ayun, napapanood na yan mga kabayan. Tunay kayo. Ating magic wow, Mr. Boyet, ay sauce, marsipaw, ayos na yan. Pag lumamig, ay pwede na nating itago yan sa magandang taguan. Huwag yung naabot ng mga hamog, yung mga tutubigan, matitinabsi ka ng tubig, mababasa. Kailangan nyo sa cool, dry place. Ayan, ilalagay yan. At ito na ang ating tibon steak na yan. Hindi ka pa. Palipas, pakilasa ko yung bahaw na. Mga kabayan. Yan naman rin sa sunod pagka kayo magpiprito ng papagay at steak, di lantakan nyo muna. Balikan nyo na lang yung magic book na yun. Sasalang nyo lang ulit muna sa apoy para mapainit at magawa yung prosesong ipinakita ko sa inyo. Sa panaman niyan nga, hindi naman nagkukukunat siyang kahit gaya ng itsura niyan, mga kabayan. Malambot pa rin ho yan. Yan ho. Kung kanina ko nilantakan, di mas masarap. Siyempre. Nakalimutan ko pang kunin sa studio yung A1 sauce. Ayan na. Salamat sa inyo panunood, mga kabayan. Mabuhay tayo. Merry Christmas in advance. God bless.